Dahil mangyayari pala, kaya sasabihin. Oh, handa na ba? Ang bibig ba kailangan? Hindi. Kapag may nagsasalita na. Ito ay tinatawag na aklat. Meron kayong ganito aklat? Meron? Talaga? Ganitong kaliit? Meron? Oo. Sige. Alam mo na to tahimik ka lang Okay? Okay? Ang kaibahan sa tinatawag na aklat na ito ay wordless book. Ibig sabihin wala siyang meron laman Walang nakasulat. Walang nakasulat. Kaya wordless book. Okay? Ba't pa natin babasahin kung wala naman nakasulat, no? Pero maski pa paano, maski sabihin natin walang nakasulat, meron itong kwento. At alam niyo kung ano yung kwento na ito? Tungkol ito sa... Hindi. Pwede, kasama. Pero higit sa lahat, tungkol ito sa tao. Okay? May mga kulay siya, di ba? Ang unang kulay, maikli lang itong kwento ko siguro, hindi ko napabuti ng 10 minuto. Okay? Dahil mag-ano pa kayo, magle-lesson. Anong kulay ito? Gold. Sa Tagalog? Kayo manggi? Ginto? No? Ang ginto ay mahalaga, no? Makikinig ba kayo? Hindi ko tutuloy ang kwento. Ang ginto ay mahal, di ba? Mamahalin. Di ba? At ang ginto na ito ay may kinakatawan siya. Ito'y kumakatawan na nagsisimbolo sa isang lugar na napakaganda. Ang lugar na ito ay, sabi ng Biblia, ay yung kanyang kalsada o kalye ay gawa sa ginto. Nakakita naman kayo ng kalye gawa sa ginto? Hindi pa, no? Pero sa Biblia may sinabi, no? Sa aklat ng pahayag, na ang kalsada doon ay gawa sa ginto. Alam niyo kung ano yung lugar na yun? Yun ay tinatawag na langit, yung heaven. Yan ang nagsisimbolo o kumakatawan sa langit. Ang langit ay kung saan ang Diyos na lumikha sa tao, no? Lumikha sa lahat ng bagay, siya yung Diyos na makapangyarihan, siya hindi natin nakikita, pero nakikita niya tayo. Maski ngayon, nakikita niya kayo. At doon siya nakatira sa langit. Napakagandang lugar, napakataas na lugar, kaya lang meron pang isa Ito isang lugar na banal. Alam niyo, ibig sabihin ng banal? Ano? Sige nga, nag-opo. Ano? Baka opo ka lang ng opo, nakaupo ka na nga Pag sinabing banal ay walang ano? Kasalanan. No? Walang kasalanan doon, walang marumi. Okay? Walang mga taong mandara. Kaya lang, mga bata, ang tao ay hindi karapat-dapat sa langit. Alam niyo kung bakit? Dahil pinakikita ng kulay na ito. Ang kulay na ito ay kumakatawan sa... Hindi ako demonyo. Hindi sa tao Makasalanan. Yun ang tamang salita. Sinasabi ng Biblia na ang lahat ng tao ay makasalanan. Sino rito sa atin mga bata ang hindi pa nakagawa ng kasalanan? Meron ba sa atin hindi pa nakagawa ng kasalanan? Tingnan ko nga. Maski bata pa kayo. Diba? Minsan inutusan ka ng magulang mo, hindi mo sinunod, diba? Nagreklamo ka, nagdadabo. No? No, diba? Yan ay kasalanan. Minsan yung kapatid mo, no? Hiniram lang yung gamit mo, ayaw mong pahiram, sinuntok mo pa. Hindi ba kasalanan yun? Kasalanan yun. Maraming uri ng kasalanan. Pag-sinungaling. Diba? Minsan nagagawa natin magsinungaling. Minsan kala natin walang nakakaalam. Pero alam niyo mga bata, wala tayong maitatago sa isang lugar na banal. Walang kasalanan. Sabi niyo gusto niyo pumunta ng langit. Kaya lang sa harap ng Diyos, ganito tayo. Marumi, maitim, puno ng kasalanan ng ating puso. Yun ang problema mga bata. Gusto ko maging seryoso kasi napakahalaga nito. Maganda ang langit at gusto ng Panginoon makapiling niya kayo doon sa langit. Kaya lang, meron tayong problema.
Sabi ng Biblia, ang kabayaran ng ating kasalanan ay kamatayan. Kaya ang tao namamatay dahil sa kasalanan. At ang Biblia rin na nagsabi, mayroon tinatawag na ikalawang kamatayan. Sa unang kamatayan, ang mamamatay yung pisikal nating katawan, at sa ikalawa naman, yung kaluluwa ay mapaparusahan sa dagat-dagatang apoy. Ang dagat-dagatang apoy ay isang lugar. Kung yung langit isang lugar na maganda, ang kabaliktaran ng langit, yung impyerno na naka-kilabot, sabi ng Biblia. No? Nakakatakot. Isang lugar na puro apoy, yung mga tao doon hindi masaya, yung mga tao doon naghihirap, yung mga tao doon walang ginawa kundi sumigaw dahil sa apoy na sila'y napapasok. Walang katapusan yun, tuloy-tuloy yun, at yun ay walang hanggan. Bakit? Dahil ang kabayaran ng ating kasalanan, mamatayan. Sabi nyo, lahat tayo nagkasala. Dahil ibig sabihin, tayo lahat ay mamamatay. At dahil tayo'y makasalanan, nakahanda tayong maparusahan sa dagat-dagatang apoy. Ngunit, mga bata, alam nyo, mahal kayo ng Diyos. At yun ay pinatunayan niya. Nung kanyang sinubo ang kanyang buktong na anak na si Kristo. Si Kristo, ang anak ng Diyos, siya yung Diyos na nagkatawang tao. At ang kulay na ito ay kumakatawan kay Kristo. Pula. Kumakatawan dun sa dugo, banal na dugo ni Kristo na nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo bilang kasalanan, kabayaran, kasi kasi ako naawa sa'yo, bilang kabayaran sa ating kasalanan. Ang tanging makakapaglinis sa kasalanan ng tao, pakinggan nito, mahalaga to, ang tanging makakapaglinis sa aking kasalanan, maging sa inyong kasalanan na napakaitim sa paningin ng Diyos, sa paningin ng Diyos at talagang maitim. Ang kasalanan ay ang banal na dugo ni Yesu Kristo. Ito'y mapapasa atin kung tayo ay magtitiwala kay Jesus na siyang namatay para sa ating kasalanan. Siya'y nagbayad. Sabi ng Biblia, anong kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Binayaran ni Jesus ang ating kasalanan sa Kalbaryo. Dahil mahal niya ako at mahal niya kayo. Dahil gusto niya makapiling kayo doon sa langit. Pero dahil ang problema natin yung kasalanan, gumawa siya ng solusyon, mismo ang Panginoon, nagsakripisyo para sa ating kasalanan. Upang sa ganon, kung tayo magtitiwala kay Jesus, at ayaw lilinisin sa ating mga kasalanan, katulad nito, anong kulay ito? Puti! Kumakatawan sa kalinisan o kabanalan. Dahil ang tanging papasok sa langit ay yung mga malinis. Ang tanging maglilinis sa ating kasalanan ay ang dugo ni Kristo. At ito'y makakamit natin sa pamagitan ng pananampalataya. Sabi ng Biblia, sabi ko 10 minutes lang, no? Ayan. Sandali na lang ito. Sabi ng Biblia, pakinggan nyo. At ito'y paliliwanag pa ng mga teachers nyo. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap. Pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. So, kailangan nating tanggapin na may pananampalataya si Kristo sa ating puso at buhay bilang ating Panginoon tagapagligtas. Kung gagawin natin yan ng talagang tao sa ating puso, ikaw ay malilinis sa iyong kasalanan, pasok na doon sa langit. Ang kaligtasan ay si Kristo. Walang ibang kaparaanan na ibinigay ang Diyos para maligtas ang tao. Maliban doon sa kaparaanan na kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi ka maliligtas ng iyong relihiyon, hindi ka maliligtas ng mga mabubuting gawa. Ang makakapagligtas sa iyo, si Yesu Kristo. Kaya lang, kailangan mo siyang tanggapin sa iyong puso. Pero bago mo siya tanggapin, kailangan aminin mo sa Diyos na ikaw ay makasalanan. At humingi ka ng tawad. Pagsisihan mo ito. Humingi ka ng tawad sa Diyos na at linisin ka niya
yung kasalanan mo para ikaw ay maging malinis sa kanyang harapan. Upang sa ganon, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Makakapili mo ang Diyos.